Ang nag-iisang cowboy ay sanay sa katahimikan, pero isang gabi may kakaibang mga tunog na bumasag sa pagkatiwangwang. Nang pumasok siya sa kanyang kamalig na may hawak na flashlight, hindi siya handa sa matatagpuan niya. Humawi ang sinag ng ilaw sa mga anino. Napahinto si Ernesto. Sa pinakamalayong sulok, nakasiksik sa pagitan ng mga bayong ng dayami, 3 pares ng mata ang nakatitig sa kanya. May isang babaeng nakayuko roon, yakap ng mahigpit ang 2 bata. Punit-punit ang damit niya at may tuyong dugo na nakahawi sa mukha niya. Basag at paos ang boses niya, halos bulong lang ang lumabas. "Pakiusap, huwag kang tumawag ng pulis." Itinaas ni Ernesto ang flashlight. Sa liwanag, lumitaw ang mga pasa sa kahabaan ng mga braso niya. Nanginginig ang mga bata, balot sa marurumi at maninipis na kumot na parang hinugot lang sa sampayan. "Sino kayo?" tanong niya. Pilit pinapakalma ang boses kahit mas humigpit ang hawak niya sa flashlight. 10 tahimik na taon na siyang namumuhay mag-isa. Wala siyang paghahanda sa makitang may pamilyang nagtatago sa lupa niya. "Natalia," sabi ng babae, nanginginig ang hininga. "Ito ang mga anak ko, si Roberto at si Lourdes. Kailangan lang namin ng matutuluyan ngayong gabi. Aalis kami bago mag-umaga. Pangako." "Paano kayo napunta rito?" "Sumakay kami ng bus papuntang São Gabriel at naglakad na lang pagkatapos. Nang dumating ang bagyo, nakita namin ang mga ilaw ng bahay mo. Sinubukan naming kumatok pero bukas ang kamalig. 2 oras lang ang nakalipas, isinara ni Ernesto ang mga kabayo at bumalik sa loob. Habang binabayo ng ulan ng bubong, akala niya may narinig siyang kung ano sa ilalim ng ingay ng bagyo. Mahina't nakakasulasok na iyak, pagkaluskos ng mga paa, ngayon malinaw na sa kanya. "Nakasakit ka," sabi niya. "Kaya ko," sagot ni Natalia, matatagang tinig kahit nangangatog ang kamay niya. "Kailangan lang namin ng masisilungan hanggang bukas. Pagkatapos, aalis kami. Hindi mo na kami maririnig kailanman." "Sino ang gumawa nito sa'yo?" tanong niya. Wala siyang sinabi, pero mas marami pang ibig sabihin ang katahimikan niya kaysa anumang salita. Ang munting babae, halos 5 taong gulang lang, ay nagsimulang umiyak ng mahina. Mas hinigpitan ni Natalia ang yakap dito, pabulong na pang-aliw na hindi marinig ni Ernesto. Ang batang lalaki, siguro 8 o 9, ay nanatiling tahimik. Nakapako ang tingin kay Ernesto na parang takot na hayop. May kung ano sa titig na iyon na tumagos kay Ernesto, lampas sa lahat ng pader na itinayo niya sa sarili sa paglipas ng mga taon. "Kumain na ba kayo ngayon?" Napakurap si Natalia na gulat. "Ako, hindi. Pati ang mga bata. Binigyan ko sila ng kaunti naming natira." Ibinalik ni Ernesto ang flashlight pababa. Alam niya ang ganong gutom, yung gutom na itinatago ng ina habang inuuna ang mga anak. Ganyan ang ginawa ng sarili niyang ina noong mahihirap na panahon sa bukid. "Tumatakbo kayo mula sa kung sino," sabi niya kahit hindi naman talaga tanong. Marahang tumango si Natalia. "Hahanapin ba kayo?" "Oo," amin niya. "Pero maingat ako, walang bakas. Iniwan ko ang telepono sa Campo Grande. Cash lang ang ginamit. Walang nakakaalam na nandito kami." Campo Grande. Ibig sabihin, mahigit 2 araw na biyahe iyon para marating ang tahimik na bahaging ito sa pagitan ng Mato Grosso do Sul at Mato Grosso. Sino mang maghahabol sa kanya ay maghahanap sa napakalawak na lugar. Dapat sana'y pinalayas ni Ernesto sila. Iyon ang tuntunin niya, alisin ang kahit anong gumugulo sa kapayapaan niya. Putulin at ituloy ang buhay. Pero hindi niya nagawa, hindi ngayon, hindi sa titig ng batang lalaki, hindi sa iyak ng maliit na babae, at hindi sa inang nagtiis ng gutom para protektahan ang mga anak. Kilala niya ang sakit, kilala niya ang pag-survive. "Sumama kayo," sabi niya. "Ano po?" Napatingala si Natalia gulat. "Sa bahay," sagot niya, tumalikod na patungo sa pinto. "May pagkain, banyo, totoong kama. Hindi kayo matutulog sa kamalig na to kahit isang gabi pa."
Ako, hindi ko yan matatanggap. Hindi ako nagtatanong, mariin niyang sabi, sumulyap pabalik. Hindi ko hahayaang matulog ang 3 tao sa kamalig kung may bakanting mga kwarto ang bahay ko. Lalakad kayo o bubuhatin ko kayo, pili kayo. Nag-atubili si Natalia, naglalaban ng dangal at desperasyon sa mga mata niya, pero biglang umubo ng malakas at basa si Lourdes, umalingaw-ngaw sa kamalig. Doon na siya nagpasya. Ngayong gabi lang, sabi niya, titingnan natin. Hindi na naghintay pa si Ernesto, nagsimulang maglakad siya. Humina na ang ulan, naging ambon. Lumusong sa putik ang mga bota niya habang patungo sa pangunahing bahay. Hindi siya lumingon para tingnan kung sumusunod sila, pero sumunod sila. Pilay na naglakad si Natalia habang karga si Lourdes. Si Roberto naman ay nasa tabi niya, nakakapit sa punit na damit ng ina. Bumagal si Ernesto para makasabay sila. Parang mas naging mainit at kaaya-aya ang balkonahe kaysa dati. Pagpasok nila, binuksan niya ang mga ilaw. Napaurong si Natalia, parang matagal nang hindi nakakakita ng liwanag. Doon lang napansin ni Ernesto kung gaano kalala ang mga sugat niya, hindi lang pasa, kundi mga hiwang may impeksyon, pamamaga sa paligid ng mata, may nanakit sa kanya, paulit-ulit. Nasa dulo ng hallway ang banyo sa kaliwa, sabi niya pantay ang boses, pinipigil ang galit na kumukulo sa loob. Nasa kabinet ang mga tuwalya, magluluto ako ng mainit. Sir, Ernesto, putol niya, at sa wakas ay tiningnan siya ng diretsyo. Ernesto Mendoza ang pangalan ko. Ito ang Serra Azul Farm. At hindi kayo bilanggo rito. Naiintindihan mo? Marahan siyang tumango, pero hindi pa rin nawala ang tensyon sa mukha niya. Habang dinadala niya ang mga bata papuntang banyo, naiwan si Ernesto mag-isa sa kusina. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nanginig ang mga kamay niya, hindi sa pagod, hindi sa lamig, kundi sa nakita niya. Ni isang salita, wala pang nasasabi ang batang lalaki. Ni isa. At yung marka sa mukha ni Roberto, kupas na pasa na hugis, eksaktong daliri ng matanda, halatang 1 linggo na. Bago sumikat ang araw, natagpuan ni Ernesto si Natalia na bagsak sa pasilyo. Nakaluhod siya, nakasandal sa pader, nanginginig ang katawan. Basa ng pawis ang balat niya kahit malamig ang umaga. Lagnat! Lumuhod siya sa tabi niya at hinawakan ang noo nito nang hindi nagpapaalam. Naglalagablab sa init ang balat niya. Gaano ka nakatagal ng ganyan? Ayos lang ako, pabulong niyang sabi, habang pilit tumatayo at muntik pang bumagsak muli. Kailangan kong kunin ang mga bata at hindi ka pupunta kahit saan, sabi ni Ernesto. Hinawakan siya bago siya tuluyang bumagsak. Binuhat niya si Natalia, mas magaan siya kaysa dapat. Ilang pagkain kaya ang nilaktawan niya para sa mga anak? Sa guest room, maingat niya siyang inihiga na parang bagong silang na bisiro. Pumikit ang mga mata ni Natalia, hindi pantay ang hinga, nanginginig ang katawan. Tiningnan niya ang mga sugat, mapula at namamaga ang mga hiwa, kumalat na ang impeksyon. At ngayon, nasa pangangalagaan niya siya. Ang mga hiwa ay may impeksyon, sinubukan kong hugasan pero huwag kang gagalaw, mahinahong sabi ni Ernesto. Lumabas siya ng silid at bumalik dala ang veterinary case na palagi niyang inihahanda para sa mga emergency ng hayop. Hindi iyon para sa tao, pero iyon ang pinakamabuti niyang meron. Antiseptic, malinis na gasa, at antibiotics na kung tama ang dami, pwedeng gamutin ng tao gaya ng kabayo. Maingat siyang pinanood ni Natalia habang ginagawa niya ang lahat. Nilinis niya ang bawat sugat gamit ang matatag na kamay at matinding pagtuon, halos parang siruhano. Talagang alam mo ang ginagawa mo, mahinang bulong niya. 38 taon na akong nag-aalaga ng baka at kabayo, sagot ni Ernesto nang hindi tumitingala. Marami kang natututunan sa paglipas ng panahon. Muli niyang pinagmasdan ang galaw ni Ernesto. Hindi lang basta-bastang diskarte yan, totoong teknik sa veterinaryo. May higit pa sa sakit ang tinig niya.
may pagtataka at parang profesional na paggalang pa. Nag-aral ka ba? Hindi. Pinahiran niya ng antibiotic cream ang isang hiwa. Natuto ako sa paggawa. Tapos huminto siya at tumingin sa kanya. At ikaw, paano mo alam ang mga pamamaraan sa veterinaryo? Ang katahimikang sumunod ay nagbigay na ng sagot bago pa siya magsalita. May training ako, sabi ni Natalia sa wakas. Veterinaryo ako noon. 4 na taon akong nagtrabaho pagkatapos ng kolehiyo sa isang klinika sa Campo Grande. Bakit ka tumigil? Dahil sinabi niya, mapait at mabigat ang lumabas na mga salita. Tinapos ni Ernesto ang pagbabalot sa braso niya bago itanong ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan. Sino ang siya? Rodrigo Perez. Ang pangalan ay parang sugat na mismo. Isang negosyante, construction, agribusiness, investments. Kilala siya ng lahat sa Mato Grosso do Sul. Nire-respeto siya ng mga tao. Inaakala nilang makapangyarihan siya at hindi matitinag. Nilunok niya ang laway at marahas siya. Nanatiling tahimik si Ernesto, hinayaan siyang magsalita sa bilis na kaya niya. Hindi naman siya ganyan noon, pabulong ni Natalia, napapikit sandali. Nang magkakilala kami, napaka-charming niya. Pumupunta siya sa klinika na may dalang bulaklak. Dinadala niya ako sa hapunan. Parang perpekto ang lahat. Parang napasok ako sa isang panaginip. Pagmulat niya, nakatitig siya kay Ernesto. Pero ang mga panaginip, pwedeng maging bangungot ng walang babala. Sandali silang nagkapalagayan ng tingin na hindi na kailangan ng paliwanag, tingin ng dalawang taong alam kung anong kayang gawin ng pagtataksil sa isang tao. Nang mabuntis ako kay Lourdes, patuloy niya, hinihila ang kumot palapit sa katawan. Sinabi niyang kailangan kong magstay sa bahay para bang makakasama sa baby ang trabaho o sobra raw na stress. Sinabi niyang trabaho ko raw ang alagaan ng pamilya niya. Nag-atubili si Ernesto tapos sinabi ang matagal nang nasa isip niya, hindi anak ni Rodrigo si Roberto. Hindi talaga iyon tanong. Napansin niya ang pagkakaiba. Si Roberto ay may mapusyaw na kulay kastanyas na buhok at berdeng mga mata, samantalang mas maitim ang mga katangian ni Natalia. At sa alam ni Ernesto, blonde at mapusyaw din ang mga mata ni Rodrigo. Tumango si Natalia. Si Roberto ay galing sa ibang relasyon. Namatay ang ama niya bago pa man siya ipanganak. Sinabi ni Rodrigo na tinanggap niya ako kahit may dala akong baggage. Nangako siyang magiging totoong ama kay Roberto. Nanginginig ang boses niya pero hindi iyon ang totoo. Naghintay si Ernesto, hindi siya nangulit, binigyan lang niya ng espasyo. Sa totoo lang, tiningnan ni Rodrigo si Roberto na parang pag-aari. Mahina niyang sabi, isang bagay na pwede niyang hubugin. Isang bagay na pwede niyang kontrolin, sirain kung gusto niya. Tapos kunwari, aayusin. Bumilis ang paghinga niya pero pinilit niyang magpatuloy. Kapag hindi sumunod si Roberto, kapag nagtanong siya, kahit kapag umiiral lang siya sa paraang hindi gusto ni Rodrigo, sinasaktan niya siya. Binubugbog. Namilipit ang mukha niya at tumulo ang luha. At mas malala pa roon, tinakpan niya ang bibig para pigilan ang hikbi at hinayaan kong mangyari. Patawarin ako ng Diyos, hinayaan ko. Nanginginig ang balikat niya. Takot na takot ako. Paulit-ulit sinasabi ni Rodrigo na walang maniniwala sa akin. Na may kaibigan siya sa pulis, sa korte, saan-saan. Sinabi niyang kapag sinubukan kong umalis, kukunin niya ang mga bata at hindi ko na sila makikita. Dahan-dahang umupo si Ernesto sa gilid ng kama, nilunok ang bawat salita. Kilala niya ang ganong klasing lalaki kahit hindi pa niya nakikita, mga lalaking bumibili ng katapatan na parang bumibili ng hayop, mga lalaking binabaluktot ang batas dahil takot ang lahat sa paligid nila. Anong nagbago? Marahan niyang tanong. Tumigas ang mukha ni Natalia. 2 linggo na ang nakaraan na bitawan ni Roberto ang isang baso ng alak. Simpleng pagkakamali ng bata. Maliit na bagay. Pero sumabog si Rodrigo. Matigas ang panga niya. Kinaladkad niya si Roberto papunta sa kwarto at
Tumigil siya, muling na puno ng luha ang mata. Nang marinig ko siyang sumisigaw, may nabasag sa loob ko. Humigpit ang hawak niya sa kumot. Tumakbo ako papasok. Hinila ko si Roberto mula sa sahig. May dugo, ang daming dugo. At dun ka tumakbo. Hindi agad, pinunasan niya ang muka. Nung gabing yon, umalis si Rodrigo para sa business meeting. Habang wala siya, nag-impeke ako ng kaya ko lang dalhin. Kinuha ko ang perang unti-unti kong itinago sa loob ng ilang buwan. Iniwan ko ang telepono para hindi niya kami matrace. Umalis kami bago magbukang liwayway. Tumango si Ernesto, nakikinig pa rin. Bakit hanggang dito pa kayo pumunta? Tanong niya. Bakit ganito kalayo, malapit sa hangganan ng Mato Grosso? Bakit iniwan ninyo ang buong estado niya? Tumingala si Natalia, pagod pero malinaw ang isip. Dahil baka hindi niya maisip hanapin kami rito. Baka sa ibang lugar muna siya maghanap. Bigla siyang umabot at hinawakan ng kamay ni Ernesto. Desperado ang kapit. Pakiusap, nakiusap siya. Huwag mo kaming isusumbong. Alam kong hindi mo ako kilala at sobra ang hinihingi ko, pero pakiusap kapag nahanap niya kami. May mga tao akong nagtatrabaho rito sa araw, putol ni Ernesto. Praktikal pero hindi malupit. 2 tauhan sa rancho. Dumarating sila alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hindi nila kayo pwedeng makita pa. Masyadong delikado. Aalis na kami ngayon bago pa... Huwag! Mariing putol ni Ernesto. Dito kayo mananatili, sa bahay, sa likod ng mga silid kayo magstay, malayo sa mga bintana. Tumayo siya tapos na ang usapan sa tono. May sapat akong pagkain at mga gamit. Kapag nakapagpahinga na kayo at gumaling, at kapag sigurado akong hindi naghahanap si Rodrigo sa lugar na to, saka natin pag-iisipan ang susunod. Tumingala si Natalia, naguguluhan. Bakit mo kami tinutulungan? Huminto si Ernesto sa may pintuan, tahimik sandali habang iniisip ang tanong. 10 taon siyang namuhay ng walang koneksyon kaninuman. Ngayon, ito siya, tumatanggap ng mga takas, itinatago sa sariling bahay. Kasi nakita ko na ang tingin yan dati, sabi niya. Anong tingin? Ang tingin ng taong nawalan na ng lahat, pero tumatangging sumuko. Bago pa siya makasagot, lumabas si Ernesto at marahang isinara ang pinto sa likod niya. Sa pasilyo, nakita niya si Lourdes na nakaupo sa sahig na kahoy, yakap ang luma at kupas na manikang tela. Tumingala siya at ngumiti, ngiting puno ng inosente na halos mapahinto ang hininga ni Ernesto. Uncle, tanong niya, may maliliit ka bang kabayo? Meron. Pwede ko bang makita? Kapag mas magaling na si mama mo, tahimik na nakatayo sa malapit si Roberto, nakasandal sa bungad ng pintuan ng silid. Hindi pa rin siya nagsasalita mula nang dumating. Ang mga mata niya, masyadong seryoso para sa edad niya, ay sinusundan ang bawat galaw na parang laging may inaasahang panganib. Nang gabing iyon, bumalot ang mabigat na katahimikan sa rancho. Nakaupo si Ernesto sa mesa, inaayos ang mga gastusin sa bukid nang biglang mabasag ang katahimikan. Mga hiyaw, panik, ligaw at takot na takot ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Tumalon siya, tumakbo sa silid ng mga bata at binuksan ang pinto nang hindi kumakatok. Nakaupo si Roberto, tuwid at parang napatigil sa lugar. Nakapikit siya pero baluktot sa takot ang mukha. Tulog pa rin siya, bihag ng bangungot. Hindi, Dad, pakiusap. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Sinubukan ni Natalia na abutin siya mula sa kama pero masyado pa siyang mahina sa lagnat. Nauna si Ernesto. Marahan niyang inilapag ang kamay sa balikat ni Roberto. Roberto, ayos lang. Ligtas ka na ngayon, walang sasakit sa'yo. Dumilat ng malaki ang mga mata ng bata. Sandali, nilamon siya ng takot hanggang makilala niya ang mukha ni Ernesto. Ang sumunod ay dumurog sa puso ni Ernesto. Purong ginhawa, masakit at taimtim. Hindi nagsalita si Roberto. Kumuyom lang siya sa sarili, nanginginig ang buong katawan. May ginawa si Ernesto na hindi niya nagawa sa loob ng 10 taon. Nanatili siya,
Umupo siya sa tabi ng bata sa kama, nakapatong ang kamay sa maliit na balikat nito, naghihintay sa katahimikan hanggang humupa ang panginginig. Si Lourdes tulog sa tabi nila ay hindi man lang gumalaw, pinrotektahan ng tulog mula sa sakit ng kuya niya. Nang muling makatulog si Roberto, tumingala si Ernesto at nakita si Natalia sa bungad ng pinto. Basa ng tahimik na luha ang mukha. Araw-araw, pabulong niya, simula nung tumakas kami, pwede kayong manatili. Ano? Mga ilang linggo pa, isang buwan siguro, hanggang sa may mas matibay kayong hawak kaysa planong tumakbo lang, yung totoong sandalan. Dumaan siya sa tabi ni Natalia papunta sa sarili niyang silid. At hanggang sa tumigil na iyang batang yan sa paggising na sumisigaw. Isinara niya ang pinto sa likod niya bago pa siya lamunin ng pasasalamat sa luha ni Natalia at magduda siya sa desisyon niya. Sa loob ng 10 mahabang taon, nabuhay si Ernesto sa likod ng matataas na pader, sa paligid ng bahay niya at sa loob ng puso niya. Pero ngayon, sa loob lang ng ilang araw, 2 sirang bata ang giniba ang mga pader na yon nang hindi man lang sinasadya. Kinabukasan, ang tunog ng pick-up truck ay agad nagpatago kay Natalia sa likod na silid. 2 linggo ng pamumuhay sa pagtatago ang nagpatalas sa pakiramdam niya. Alam na alam niya kung kailan dumarating sina Ricardo at Leonardo, ang mga tauhan sa rancho. Eksaktong 7:00 ng umaga at alam niyang umaalis sila ng eksaktong 5:00 ng hapon. Sa mga oras na iyon, nagiging hindi nakikita si Natalia. Tahimik, maingat, laging handa. "Magandang umaga, boss!" Bati ni Ricardo kay Ernesto pagpasok nito sa kuwadra. Yung bakod sa hilagang pastulan, sira na, kailangan ng ayusin. "Titingnan ko mamaya," sabi ni Ernesto, pantay ang boses pero tensyonado ang balikat. Hindi siya sanay magsinungaling at halata iyon. Tinitigan siya ng matagal ni Leonardo. "Ayos ka lang ba, sir? Parang iba ka nitong mga nakaraang araw." "Ayos lang ako, puntahan niyo yung linya ng baka sa silangan. Ako ang bahala sa mga kabayo ngayon." Nagpalitan ng tingin ang 2 lalaki pero wala nang sinabi. Kilala nilang pribado si Ernesto. Ilang linggo nang mas tahimik pa kaysa dati ay hindi agad magdudulot ng malaking hinala. Nang tuluyang mawala ang pick-up sa daang lupa, saka lang nailabas ni Ernesto ang hiningang kanina pa niya pinipigil. Nakaalis na sila? Marahang lumabas ang boses ni Natalia mula sa likod na pinto. "Sa ngayon," sagot niya habang humaharap sa kanya, pero nagiging mapagmasid na si Ricardo. "Hindi natin to maitatago magpakailanman." "Alam ko," sabi niya. Pumasok siya sa kuwadra, mas kumpiyansa na ang kilos kaysa dati. Sa mga araw ng kaligtasan, unti-unting bumabalik ang kulay sa balat niya at ang kapanatagan sa mga hakbang niya. Hindi na siya napapaurong sa bawat anino. "Pero ngayong araw, pwede ba akong tumulong?" Nagatubili si Ernesto. Ang pagpayag na magtrabaho siya ay may ibig sabihin na hindi pa niya tuluyang inaamin, na hindi na siya basta pansamantalang bisita. Yung inahing kabayo sa stall 3 may problema sa paa, namamaga ang litid. Kuminang ang mga mata ni Natalia. Iyon ang unang totoong kislap na nakita niya sa mga mata ni Natalia mula nang dumating siya. Habang sinusuri ni Natalia ang nasugatang paa ng kabayo, matatag ang mga kamay niya pero maingat. Dahan-dahan niyang pinisil ang namamagang litid, sinuri ang init nito at tinest ang galaw. Bawat kilos ay nagpapakita ng karanasan niya, hindi lang dahil sa practice, kundi dahil sa tunay na training at pag-aaral. "May tendonitis siya," kalmado niyang sabi. "Hindi masyadong malala, pero kailangan gamutin." Tumingin siya kay Ernesto ng diretso. "May anti-inflammatory ka ba? Pinakamabuti sana ang phenylbutazone." "Meron ako," sagot ni Ernesto at kinuha ang gamot. Pinanood niya kung paano mabilis na kinwenta ni Natalia ang tamang dosage sa isip. Kahit 3 taon na siyang malayo sa propesyon,
matalas pa rin ang kaalaman niya. Ibinigay ni Natalia ang iniksyon ng may ginhawa at kumpiyansa. Nagbabasa pa rin ako noon, mahina niyang sabi. Tuwing wala si Rodrigo sa bahay, nagtatago ako at nagbabasa ng veterinary journals, mga artikulo tungkol sa bagong paggamot. May mga notebook akong itinago ng malalim sa aparador. Hindi ba delikado yon? Tanong ni Ernesto. Iyon na lang ang natira sa akin? Sagot niya, hinahaplos ang leeg ng inahing kabayo. Kinuha niya ang trabaho ko, mga kaibigan ko, kalayaan ko, pero hindi niya kayang kunin ang alam ko. Kaya hinawakan ko yon na parang kayamanan, na parang balang araw. Nag-atubili siya. Balang araw, baka makabalik ako sa pagiging ako ulit. Mas naintindihan siya ni Ernesto kaysa sa alam nito. Siya man may mga piraso ng sarili na itinabi matapos masaktan, maliliit na bahagi ng lalaking siya noon bago niya itinayo ang mga pader niya. May iba pang kabayong kailangan ng tulong, sabi niya. Hindi yun formal na alok. Pero para kay Natalia, parang ganun ang dating. Ngumiti siya. Ilang oras silang nagtrabaho ng magkasama. May sigla at direksyon na ulit ang kilos niya. Mas tuwid ang tindig. At paminsan-minsan, humuhuni pa siya habang nag-aasikaso. Uncle Ernesto, sigaw ni Lourdes habang tumatakbo, papasok sa kwadra, walang pakialam sa bilin ng ina niyang manatiling nakatago. Tingnan mo to! Sigaw niya, iwinawagayway ang lukot na papel. Kinuha ni Ernesto, drawing iyon ng bata, baluktot na kabayo, malaking dilaw na araw, isang bahay at 4 na stick figure sa ilalim. Iyan tayo, proud na sabi ni Lourdes. Ikaw, si Mami, ako at si Roberto. May kung anong bumigat sa dibdib ni Ernesto, gumuhit si Lourdes ng pamilya at isinama siya. Ang ganda, sabi niya. Pwede mo bang idikit sa ref? Ginagawa yun ni Mami sa mga drawing ko, pero dito, wala pang nakadikit. Binuka ni Natalia ang bibig, marahil para paalalahanan ng mahinahon ang anak na huwag basta umasa. Pero nauna si Ernesto, ididikit ko. Nagliwanag ang mukha ni Lourdes sa tuwa, parang kayang sindihan ng buong estado. Sa pinto ng kwadra, tahimik na nanonood si Roberto. 2 linggo na at ni isang salita, hindi pa rin siya nagsasalita. Pero may kakaiba ngayon. Nakatitig siya sa batang bisiro sa likurang kuwadra. Tinitigan lang, tahimik, kalma. Gusto mong lumapit? Mahinang tanong ni Ernesto. Tumingin si Roberto sa nanay niya. Tumango si Natalia ng may tahimik na paghikayat. Maingat na humakbang si Roberto, parang baka gumuho ang sahig sa ilalim niya. Tumingala ang bisiro, dahan-dahang kumurap, mausisa. Lumuhod si Ernesto sa tabi ng bata. Pwede mo siyang hawakan. Gusto niya yan. Iniabot ni Roberto ang maliit at nanginginig na kamay. Dumampi ang mga daliri niya sa malambot na balahibo ng bisiro. At pagkatapos, sandali lang, ngumiti siya. Hindi malaki, maliit lang na kurba ng labi. Pero totoo, tinakpan ni Natalia ang bibig niya habang kumikislap ang luha sa mga mata. Nanikip ang lalamunan ni Ernesto. 3 araw pa lang siya, bulong niya, ayaw sirain ng sandali. Wala pa siyang pangalan, baka gusto mong tumulong pumili. Tumingala si Roberto kay Ernesto, hindi natakot ang tingin niya, kundi pansin, pagkatiwala. At tumango siya. Maliit lang pero may ibig sabihin, senyalis ng paggaling. Ang natitirang araw ay dumaloy sa ritmo na halos parang normal. Nagluto si Natalia ng tanghalian habang tinapos ni Ernesto ang mga ayos sa rancho. Sumunod si Lourdes sa kanya na parang maliit na ipo-ipo, walang tigil sa pagtatanong tungkol sa mga hayop, mga gamit, mga bakod, mga bota, lahat. Nanatili si Roberto malapit sa kuwadra ng bisiro, tahimik na nanonood, kalmado. Pagsapit ng 5:00, nang bumalik ang mga tauhan sa rancho, nagkubli muli si Natalia at mga bata sa likod ng mga silid. Nagbigay si Ricardo ng araw-araw na update. Binanggit ni Leonardo na kailangan nilang pumunta sa bayan sa susunod na linggo para mag-restock ng supplies.
Ako na lang ang pupunta, mabilis na sabi ni Ernesto. Kadalasan sumasama ang isa sa amin, sagot ni Leonardo. Hindi ngayon. Nagpalitan ng tingin ng dalawa pero hindi na nangulit. Hindi na bago ang pagiging pribado ni Ernesto. Nang mawala ang truck sa mahabang daang lupa, isinara ni Ernesto ang tarangkahan sa harap at bumalik sa bahay. Naabutan niya si Natalia sa kusina, may hinahalo sa kalan. Natuklasan niya ang mga pampalasa na hindi man lang alam ni Ernesto na meron siya. Amoy init ang hangin, amoy bahay na tunay na tinitirhan. Huwag ka nang magluto, sabi ni Ernesto. Gusto ko. Patuloy na hinihiwa ni Natalia ang mga sibuyas nang hindi tumitingala. Binigyan mo kami ng kaligtasan, bubong, pagkain. Ang pinakamaliit na may ibabalik ko ay pakikisama. Huminto siya, nakabitin ang kutsilyo sa ere. Pagkatapos tumingin siya sa kanya, talagang tumingin. At sa sandaling yon, may dumaan sa pagitan nila. Isang katotohanang pareho nilang iniiwasan. Hindi na lang ito pansamantala, hindi na lang ito simpleng pagsisilong. May totoong bagay na umuusbong dito, gusto man nilang aminin o hindi. Ernesto, panimula niya. Umatras si Ernesto, itinago ang sarili sa mga gawain. Kailangang palitan bukas ang benda ng inahing kabayo. Sige, sabi ni Natalia, ramdam ang pag-atras niya. Kaya mo ba? Kaya ko. Nagkasagi ang mga kamay nila habang inaabot ang iisang mangkok. Mabilis lang, hindi sinasadya. Pero parang kidlat ang dumaloy sa hangin. Pareho silang napahinto. Si Natalia ang unang umatras. Pasensya, wag mo nang... Kailangan ko, putol niya, mariin. Bumalik siya sa paghiwa, medyo mas madiin kaysa kanina. Sobrang bait mo. Hindi ko pwedeng ipagkamali ang kabaitan sa... Hindi niya tinapos ang pangungusap. Sa ano? Tanong ni Ernesto, pero hindi siya sumagot. Nang gabing iyon, nakahiga si Ernesto at gising na gising, nakatitig sa kisame. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, hindi na tahimik ang bahay. Narinig niya ang marahang yabag, si Lourdes na nagtatakbo sa pasilyo. Narinig niya ang mahina at banayad na paghuni ni Natalia habang pinapatulog ang mga bata. Buhay. May buhay ulit sa bahay niya at mas kinatakutan niya iyon kaysa sa pagkakaisang dati niyang niyayakap. Dahil ang mga taong puno ng buhay, umaalis din sa huli. Alam na alam niya yon. At kapag nakahanap si Natalia ng mas ligtas na lugar, kapag nakausad na siya, dadalhin niya ang buhay na iyon. Iiwan siyang mag-isa ulit. Pero ngayon, alam na niya kung ano mismo ang mawawala sa kanya. Nakatitig si Ernesto sa kalendaryo sa kusina, sinusundan ng daliri ang mga araw na may markang X. 32 araw mula nang makita niya ang isang babae at 2 batang nagtatago sa kamalig niya. Mula nang mabiyak ang tahimik niyang mundo. At ngayon, tinamaan siya ng katotohanan na parang bagyo. Ayaw niyang umalis sila. Mula sa burol, pinanood niya si Natalia habang ginagamot ang isang guya sa timog na pastulan. Kumpiyansa ang mga kamay, kalma at banayad ang boses. Sa malapit, sumasayaw si Lourdes sa matataas na damo, humahabol ng mga paru-paro. Nakatayo si Roberto sa gilid, tahimik pero hindi na naninigas sa takot. Boss! Si Ricardo yon. Lumingon si Ernesto at nakita ang tauhan niyang papalapit. Mababa ang boses, seryoso ang mukha. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Nagbago ka. Maingat na sabi ni Ricardo, sa mabuting paraan, hindi ka na masyadong sarado. Nanatiling tahimik si Ernesto, pero mas protektado mo rin ang bahay, hindi ka na kasing kaswal, napapansin namin. Sumulyap si Ricardo sa pastulan kung saan nakatayo si Natalia. May babae at mga bata dito sa rancho. Nanigas si Ernesto. Nakita namin ng maliliit na damit sa sampayan. Narinig ang tawa sa umaga kapag maaga kaming dumadating. Hindi mo ito natatago ng kasing ayos ng akala mo. Ricardo, hindi ako nagtatanong, putol ni Ricardo. At hindi ako magsasabi kahit kanino.
Inilagay niya ang matatag na kamay sa balikat ni Ernesto. Pero mag-ingat ka, kung nagtatago sila may dahilan. At ang ganyang klase ng problema, laging dumarating ang gulo sa huli. Umalis siya bago pa makasagot si Ernesto. Nang gabing yon, matagal nang tulog ang lahat. Pero gising pa rin si Ernesto, umuukil-kil sa isip ang babala ni Ricardo. At saka nangyari yon, isang matinis na hiyaw ng kabayo ang bumasag sa gabi. Mataas ang tono, puno ng sakit, puno ng pagmamakaawa. Tumayo si Ernesto sa isang iglap, kumaripas papunta sa kuwadra. Hindi mapagkakamalian ng tunog, halo ng panik at matinding kirot. Pagpasok niya, nakahandusay si Luz, ang buntis na inahing kabayo, tagilid, basa ng pawis ang katawan. Nakangiwi sa pagdurusa ang mga mata. Nanganganak siya pero may mali. Natalia, sigaw ni Ernesto, tinabas ang katahimikan. Ilang sandali lang nandyan na siya, nakayapak, gusot ang buhok, kalahating nakatali ang roba. Hindi na siya nagtanong. Ano yon? Si Luz! Tiningnan ko, mali ang posisyon ng bisiro. May problema. Pumasok siya sa stall nang walang pag-aalinlangan, lumuhod sa tabi ng inahing kabayo at agad kumilos. Gumalaw ang mga daliri niya ng may layunin, sinusuri ang pagkakaayos at presyon. Hinawakan ni Ernesto ang ulo ng kabayo, pabulong na kinakalma ito. Breech birth, mabilis na sabi ni Natalia. Paa sa likod ang nauuna. Tumingala siya, nakatitig ng diretso kay Ernesto. Kapag hindi natin naituwid ang bisiro, mamamatay silang dalawa. Sabihin mo kung anong gagawin ko. Nagawa mo na ba to dati? Tanong ni Ernesto. Mabilis ang hininga. 3 beses, sagot ni Natalia. 2 ron naging maayos ang ending. Kung ganon ikaw ang mangunguna, susundin ko ang mga utos mo. Itinaas niya ang manggas. Sa posisyon ng bisiro, kailangan mong ipasok ang kamay at iikot ang mga harapang paa papunta sa unahan. Gagabayan kita hakbang-hakbang. Ikaw ang gagawa. Alam na yan ng kamay mo. At sa isang iglap naging koponan sila. Nagsalita si Natalia ng kalmado pero may autoridad. Ipinapaliwanag kung nasaan ang mga bahagi, ano ang mararamdaman at saang direksyon dapat igalaw. Sumunod si Ernesto sa boses niya. Ginamit ang lakas na may halong pag-iingat. Ginabayan ang katawan ng inahing kabayo gamit ang masilang puwersang kailangan para sa pagsagip. Humiyaw si Luz at pumalag, mahigpit ang mga kalamnan sa sakit. Konti na, sabi ni Natalia na nakakuyom ang panga, tumutulo ang pawis sa mukha. Igalaw mo ng 5 sentimetro pa kaliwa, ayan. Ngayon, dahan-dahan mong hilahin kapag umiri siya. Bawat segundo ay parang humahaba. Nanginig ang mga braso ni Ernesto. Sumakit ang likod niya. Pero pagkatapos, may gumalaw. Nararamdaman niya, nakuha ko na siya! Hayaan mo na siyang tapusin. Umiiri ulit si Luz. 10 minuto ang lumipas. Bumagsak sa dayami ang basang-basa at nanginginig na bisiro. Maliit, madulas, humihinga, buhay, perpekto. Bumagsak si Ernesto pahiga sa sahig, nanginginig ang mga kamay sa adrenaline at pagod. Umupo rin si Natalia sa tabi niya, nanginginig din, basa sa luha ang pisngi. Nagawa natin, tumawa siya, hingal na hingal at puno ng tuwa. Totoong nagawa natin. 2 buhay ang nailigtas mo ngayong gabi. Hindi, sabi niya, bumaling sa kanya, nasisinagan ng ilaw ng flashlight ang mga mata niya. Nailigtas natin, magkasama, kailangan ko ang mga kamay mo. At kailangan ko ang kaalaman mo. Ngumiti siya, pinagtulungan natin. Tapos, nang hindi nag-iisip, hinalikan niya siya. Hindi iyon planado, ni hindi man lang pagpili. Lumapit lang siya, hinila ng kurba ng ngiti ni Natalia at hinalikan siya na parang iyon na ang pinakanatural na bagay sa mundo. Napahinto si Natalia sa isang kisap mata, tapos hinalikan niya rin si Ernesto pabalik. Mahigpit na hinawakan ang damit niya na parang natatakot na bigla siyang maglaho. Magulo ang halik, walang hininga, puno ng alat ng luha at pawis at kung ano pang iba. Pag-asa, yung uri ng pag-asang pabulong na nagsasabi, baka may mas hihintay pa pagkatapos ng sakit.
Nang maghiwalay sila, hingal na hingal pareho. "Huwag kang mag-sorry," mabilis niyang sabi, nakadikit ang noo sa noo niya. "Pakiusap, huwag kang mag-apologize para doon." "Hindi ko gagawin." Natawa si Natalia nang nanginginig. "Gusto ko na yang gawin simula pa nung 2 linggo. 2 linggo lang? Sige, baka 3. Naghinalikan ulit sila. Mas mabagal ngayon, mas malalim, walang pagmamadali. 2 taong nilalasap ang sandaling hindi nila inakalang mararanasan pa. Nakahiga si Luz, malapit sa kanila, kalmado, nakamasid, dinidilaan ang bago niyang anak. Bumagal ang oras sa pinakamagandang paraan. May mga lihim na halik sa kuwadra kapag abala si Lourdes sa paglalaro. May mga daliring nagkakasagi sa ilalim ng mesa habang kumakain. May mga tinging tumatagal ng mas mahaba kaysa dapat at unti-unting tumubo ang tiwala. Nagsimulang magbukas si Ernesto paisa-isang piraso. Ikinuwento niya ang araw na umuwi siyang nakita ang asawa niya kasama ang matalik niyang kaibigan. Ang pagkatalo ng kalahati ng rancho niya sa korte. Ang pagtatayo niya ng kuta sa puso para hindi na muling maramdaman ang ganong klaseng pagtataksil. Ibinahagi rin ni Natalia ang mga peklat niya. Hindi lang pasa, hindi lang takot, kundi ang dahan-dahang pagkapawi ng dating siya. Kung paano unti-unting binasag ni Rodrigo ang kumpiyansa niya, identidad niya at paniniwala sa sariling halaga. Pero dito, pabulong niya isang gabi sa balkonahe, tulog na ang mga bata. "Dito, totoo ulit ako. Hindi lang ina, hindi lang taong kontrolado, kundi ako." Marahang hinawakan ni Ernesto ang kamay niya. "Mahalaga ka," sabi niya. "Mas higit pa kaysa sa dapat." "Anong ibig mong sabihin?" Huminga siya ng malalim. "Ibig sabihin, natatakot ako. Kasi kapag umalis ka, kapag nakahanap ka na ng lugar na ligtas, may madadala ka. Isang bahagi ko na akala ko matagal ko nang inilibing." Matagal siyang tinitigan ni Natalia. "Paano kung ayaw kong umalis?" Tumahimik ang hangin sa pagitan nila, nabitin ang mga salita, hindi pa sinasabi pero siksik sa kahulugan, tapos may maliit na boses na bumasag sa katahimikan. "Uncle Ernesto?" Lumingon sila at nakita si Roberto sa pintuan, gusot ang pajama, magulo ang buhok sa tulog. At sa unang pagkakataon matapos ang mahigit 1 buwan, nagsalita siya. "Pwede mo ba akong turuan sumakay ng kabayo?" Napasinghap si Natalia, napasapo sa mukha habang napupuno ng luha ang mga mata. Kumurap si Ernesto, nanikip ang lalamunan. Isang karangalan. Nang gabing iyon, matapos muling makatulog si Roberto, matapos magmakaawa si Lourdes ng isa pang kwento bago matulog, at matapos tingnan ni Natalia ang mga bata ng 3 beses, nakita siya ni Ernesto sa pasilyo. "Manatili ka," sabi niya, nakawala ang salita bago pa niya napigilan ang sarili. "Ngayong gabi, kasama ko." Pwede sanang mag-atubili si Natalia, pwede siyang umatras, pwede niyang sabihin na masyado pang maaga, masyadong magulo, masyadong komplikado. Pero sa halip inabot niya ang kamay ni Ernesto. Oo, sa kwarto ni Ernesto, balot ng mga kumot na may bahagyang amoy ng dayami at katad, nagsama sila ng may banayad na pag-iingat na tanging mga taong minsang nasaktan ang nakakakilala. Hindi iyon minadali o magulo. Mabagal, sinadya, puno ng lambing ng 2 survivor na muling natutong buuin ang sarili. "Masasanay ako rito," pabulong ni Natalia sa dibdib niya habang dumadaloy sa silid ang unang gintong liwanag ng umaga. "Matagal na akong sanay," sagot ni Ernesto. Hinalikan ng buhok niya. At ganun lang, sa unang pagkakataon sa loob ng 1 dekada, hinayaan niyang tumubo sa dibdib niya ang isang mapanganib na bagay. Pag-asa, malambot, marupok at totoo. Ang hindi niya alam, malapit nang masubok ang pag-asang iyon sa paraang hindi niya kailanman inakala. Sa ilalim ng mainit na araw ng umaga, hinaplos ni Natalia ang tiyan ng isang baka habang maingat na nanonood ang kapitbahay na magsasaka, si Senyor Alfredo.
Mga 3 buwan na yan, sabi niya tumayo at pinagpag ang mga kamay. Pero may sinyalis ng kakulangan sa mineral. Kailangan niya ng calcium, baka pati phosphorus. Talagang bihasa ka sa trabaho mo, Dr. Maya, sabi ni Alfredo, ngumiti at ginamit ang peking pangalang gamit ngayon ni Natalia. Pwede ring mangailangan ng tulong ang kapatid ko sa Rondonopolis. Pwede ko bang ibigay sa kanya ang numero mo? Oo naman, sagot niya ng hindi nagatubili. Mula sa malayo, nanood si Ernesto sa likod ng bakod, kumakalat ang init sa loob niya. Hindi na lang basta nabubuhay si Natalia. Umuunlad siya. Ang takot na babaeng nagtatago sa kamalig niya ay nagbagong anyo bilang isang taong matatag, may kakayahan at puno ng buhay. Parang nagliliwanag ka, sabi niya habang pauwi sila sa sasakyan. Pakiramdam ko buhay na buhay ako, sabi niya, isinabit ang mga daliri sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, gumigising ako ng hindi natatakot. Nagtatrabaho ako dahil mahal ko ito. Hindi para patunayan ng kahit ano, hindi para lang makaraos. At ang mga bata, masaya sila, pakiramdam nila ito ang tahanan. Nabitin ang salitang iyon sa hangin sa pagitan nila. Mabigat, makahulugan, hindi sinasabi ng tuwiran. Pagdating nila sa rancho, patakbong lumapit si Lourdes puno ng sigla. 2 araw na lang birthday ko na. Lumuhod si Ernesto sa harap niya, nakangiti. At ano ang gusto ng birthday girl na regalo? Kabayo. Walang pag-aalinlangang sagot niya. Lourdes, may babalang tono si Natalia. Pero ma'am, ang dami-daming kabayo ni Uncle Ernesto, kahit isa pa, wala namang magbabago. Paano kung riding lessons muna? Suwestyon ni Ernesto kumindat. At kung talagang mahusay kang estudyante, baka balang araw. Kumiyaw si Lourdes sa tuwa ng sobrang lakas kaya nagtakbuhan ng mga manok sa bakuran. Nakatayo si Roberto sa bungad ng kuwadra, nanonood gaya ng dati, tahimik, mapagmasid. Nagsasalita na siya ngayon, maiikling pangungusap dito at doon, pero ang katahimikan pa rin ang ligtas niyang lugar. Pwede ba akong tumulong sa party? Mahina niyang tanong. Kailangan ko ng in-charge sa dekorasyon, sagot ni Ernesto. Kaya mo yon. Tumango si Roberto maliit pero tiyak. Nang gabing iyon, matapos makatulog ang mga bata, inilatag ni Ernesto ang mga papel at bolpen sa mesa ng kusina. Hindi na siya nagplano ng ganito sa loob ng maraming taon, pero heto siya, nagsusulat ng mga recipe ng cake at gumuguhit ng mga lobo sa lumang papel. Hindi mo kailangang gawin lahat to, sabi ni Natalia, yakap siya mula sa likod. Gusto ko, sabi niya, pinatong ang mga kamay sa ibabaw ng kamay niya. Deserve ni Lourdes to, deserve din yung lahat. Ernesto, tungkol sa pananatili namin dito, hindi. Humarap siya sa kanya, kinapa ang magkabilang pisngi niya. Hindi ngayong gabi, ang gabing ito ay para sa pamilya, para sa saya. Lahat ng iba, pwedeng maghintay. Yumuko si Natalia para halikan siya at hinalikan niya rin pabalik. Pero sa pagkakataong ito, may mapait siyang nalasahan, luha. Luha na hindi man lang namalayan ni Natalia, nagmaneho si Ernesto papuntang Alto Araguaia, 3 oras na biyahe para kunin ang mga espesyal na bagay na hiningi ni Lourdes. Mga lobo, dekorasyon, pati isang partikular na laruan na kabayo. Paglabas niya ng toy store, may bagay na pumigil sa kanya na parang binuhusan ng malamig na tubig. Isang papel na ipinako sa poste, isang litrato, isang pangalan. Mukha ni Natalia ang nakatitig sa kanya, nakangiti sa lumang larawan. Walang pasa, walang sugat. Nakatali ang buhok sa paraan na hindi na niya nakitang ganoon mula nang dumating siya. Missing. Natalia Lopez wanted for kidnapping 2 minors, considered mentally unstable and dangerous. Last seen fleeing from Campo Grande. If seen, report immediately. Reward, 50,000 reais. Naglabo ang paningin ni Ernesto. Nanginig ang mga kamay niya habang pinunit niya ang poster at hinila pababa. Ilan pang ganoon ang nasa paligid. Ilang tao na ang nakakita. Ang sama, no?
Casual na sabi ng isang matandang babae sa tabi niya. Kawawa naman yung lalaki. Sabi nila may problema raw siya sa isip. Na ospital na ng ilang beses. Tapos kinuha niya yung mga bata at biglang nawala. Hindi makapagsalita si Ernesto. Dali-dali siyang bumalik sa truck. Kumakabog ang dibdib. Hawak ang gusot na flyer sa kamay. Sa malapit na istasyon ng pulis, pinilit niyang manatiling kalmado habang pumasok siya at nagtanong tungkol sa kaso. Ang opisyal sa desk, isang batang lalaking mukhang antok na antok, ay hindi nag-atubiling magsalita. Oo, kaso yan ni Rodrigo Perez. Sa lokal na istasyon, hindi nagpaligoy-ligoy ang opisyal. Malaking negosyante mula sa Campo Grande, sabi niya ng parang wala lang. Nawala ang ex niya kasama ang mga bata mga 6 na linggo na ang nakalipas. Nakakuha siya ng emergency na hatol sa kustodiya. Nagpresenta ng psych evaluations, mga dokumentong nagsasabing hindi siya stable. Minarkahan ng hukom bilang top priority. Psych evaluations? Tanong ni Ernesto, pilit pinananatiling pantay ang boses. Isang private psychiatrist ang pumirma. Sabi, may mga violent outbursts daw siya, may mga issue sa mental health. Desperado raw ang lalaki na maibalik ang mga anak bago pa siya gumawa ng kung anong drastic. Bawat salita ay tumama kay Ernesto na parang suntok. Mga kasinungalingan, makintab, may tatak, at binihisan ng opisyal na papel. Gaano nakatagal nakapaskil ang mga poster? 2 linggo sa Campo Grande at mga kalapit na bayan. Nagsimula pa lang kaming magdikit dito 3 araw na ang nakalipas. Sa 50,000 reward, hindi magtatagal may tatawag na. Umalis si Ernesto bago pa maging kamao ang mga kamay niya. Impyerno ang biyahe pauwi sa rancho. Sa bawat kilometrong lumilipas, lalo siyang nilalamon ng panik. Hindi lang pala hinahabol ni Rodrigo sila dahil sa obsesyon. Nasa panig niya ang mga korte, pulis at mga pirma. Hindi na ito pribadong usapin, ganap na itong pangangaso. At 50,000 reais, ganyang pera kayang pag-awayin ng magkapitbahay. Pagdating niya sa dapitapon, naiwan na lang sa truck ang mga gamit para sa party. Nakalimutan na. Pumasok siya sa bahay at huminto sa bungad ng kusina. Nagluluto ng cookies sina Natalia at Lourdes. Tawa, harina, init, larawan ng kapayapaan, ng pamilya. At pakiramdam ni Ernesto masusuka siya. Ang tagal mo, sabi ni Natalia, nakangiti. Tumakbo si Lourdes at niyakap siya, naiwan sa pantalon niya ang marka ng harina. Dinala mo ba yung mga lobo? Nasa truck, kukunin ko. Nakunot ang noo ni Natalia. Ayos ka lang? Kailangan nating mag-usap, sabi niya, naninikip ang boses. Pagkatapos, makatulog ang mga bata. Naglaho ang ngiti sa mukha niya sa pagbabago ng tono. Torture ang sumunod na ilang oras. Nakipaglaro siya kay Lourdes. Tinulungan si Roberto sa puzzle. Ngumiti, tumawa, nagkunwari. Pero kita ni Natalia, hindi siya nalinlang. Nakasunod ang mga mata niya kay Ernesto. Hinahanap ang katotohanan sa likod ng katahimikan niya. Nang tulog na ang mga bata, nagkita sila sa sala. Silang 2 lang, inabot niya ang gusot na poster. Mas masakit pa sa inaasahan ni Ernesto ang makita kung paano ito binasa ni Natalia. Namutla siya, nanginginig ang mga kamay habang nanginginig ang papel sa hawak niya. Custodia, mental instability, medical proof, pabulong niya. Tapos tumawa siya, mapait at hungkag. Ginawa niya. Talagang ginawa niya. Ginawang kasinungalingan ng totoo. May pirma pa ng gobyerno. Natalia, yung reward. 50,000. Dahan-dahan siyang tumingala. Mas malaki yan kaysa kita ng karamihan dito sa 1 taon. Sa tingin mo hindi nila tayo isusumbong? Na hindi nila ako kikilalanin ngayon tapos bukas tatawag sila sa pulis? Walang nakakakilala sa iyo dito. Hindi pa, mahina niyang sabi, pero makikilala rin. Binitawan niya ang papel sa sahig na parang nakapapasong bagay. Nakita ako ni G. Alfredo kanina. Napansin na ng mga tauhan mo kung gaano ka nagbago.
Isang maling salita, isang pagkakamali, tapos na. Kung ganon, hindi na tayo pupunta sa bayan. At kapag lumapit pa ang mga poster, kapag mas tinaasan ni Rodrigo ang pera, kapag may nakakilala sa akin sa isa sa mga bukid na tinulungan ko, nagsimula siyang maglakad-lakad, tumataas ang panik sa boses. Hindi ko pwedeng isugal ang buhay mo, hindi ko pwedeng ilagay sa panganib ang bahay mo, pangalan mo, dahil sa akin, dahil sa mga bata. Sa tingin mo hahayaan kitang umalis? Sabi niya, hinawakan ng mga balikat niya. Sa tingin mo hahayaan ko lang to? Wala kang choice. Laging may choice. Hindi kapag ang isa pang choice ay maaresto ka bilang kasabwat ko. Umiiyak na sabi niya. Wawasakin ni Rodrigo ang sino mang tumulong sa akin. Iyon ang paraan niya para manalo. At hindi ko siya hahayaang manalo sa pamamagitan ng pagsira sa'yo. Kung ganon lalaban tayo, magkasama. Laban sa hukom, laban sa legal na dokumento, laban sa lalaking may pera at kapangyarihan. Umatras siya umiling. Hindi ito love story, Ernesto. Totoong buhay ito. Nagmamakaawa ako. Mag-iimpake ako ngayong gabi. Aalis tayo bago sumikat ang araw. Saan kayo pupunta? Hanggang kailan kayo tatakbo? Hanggat kailangan, pumutok niyang sagot. Tapos biglang tinakpan ng bibig, naalala ang mga batang tulog sa kabilang kwarto. Nang magsalita siyang muli, nabasag ang boses niya. Mahal kita. Dapat sana'y saya ang dala ng tatlong salitang iyon. Pero pakiramdam ni Ernesto, parang pamamaalam. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, pabulong niya, mamahalin ko ulit ang taong nagpapaalala sa akin na tao ako. Pero dahil mahal kita, kailangan kong umalis. Dumaan siya sa tabi niya, tuwid ang likod pero nanginginig ang balikat sa bawat hakbang. Nanatiling mag-isa si Ernesto sa katahimikan, nakatitig sa poster sa sahig. Gumuho na naman ang mundo niya, pero mas masahol ngayon. Kasi ngayon, alam na alam niya kung ano ang mawawala sa kanya. Sa kwarto, tiklop ng damit si Natalia habang nanginginig ang mga kamay. Dalawang maliit na backpack sa kama. Lahat ng meron sila, muli na namang pinaplastar. Hindi mo kailangang gawin to. Mababa at magaspang ang boses ni Ernesto. Nasa bungad siya ng pinto, puno ng sakit ang mga mata. Kailangan, sabi niya, hindi lumilingon. Kapag tumingin siya, babagsak siya. Iyon lang ang paraan para maprotektahan ka. At sino ang magpoprotekta sa'yo? Sa mga bata. Nakaligtas na kami noon, makakaligtas ulit kami. Pumasok si Ernesto at marahang isinara ang pinto sa likod niya. Hindi pareho ang pag-survive at pag-living. Ikaw ang nagturo sa akin yan. Ernesto, pakiusap. Humarap siya, luha na ang mga mata. Huwag mo nang pahirapan pa itong mas mahirap na nga. Pahirapan? Tumawa siyang mapait. Pinapakiusapan mo akong hayaan ang babaeng mahal ko na lumakad papunta sa panganib. Napanoorin ng dalawang batang minahal ko na parang akin na mawala sa gabi. Ano pa bang hihigit na hirap doon? Ang babaeng mahal mo? Pabulong niya. Oo, nilapitan niya siya sa dalawang hakbang. Mahal kita. Mahal ko ang paraan ng pagkanta mo sa mga bata sa gabi. Mahal ko ang liwanag sa mukha mo kapag nagtatrabaho ka sa mga hayop. Mahal ko ang lakas mo. Mahal ko ang tapang mo. Mahal ko kung paano ka nakaligtas ng hindi hinayaan ng mundong tunawasakin ka. Ernesto, at mahal ko si Roberto. Mahal ko na sa wakas natututo na siyang magtiwala muli. Mahal ko kung paano niya hinahawakan ang kamay ko kapag natatakot siya. Mahal ko si Lourdes, yung tawa niya, kuryosidad niya, liwanag niya. Hindi naging buhay ang bahay na to sa loob ng maraming taon hanggang dumating siya. Hinawakan niya ang mukha ni Natalia. Kayo ang pamilya ko at hindi ko iniiwan ang pamilya. Pero si Rodrigo, hayaan mong dumating siya, matatag na sabi ni Ernesto. Walang pag-alinlangan ng boses. Dalhin niya ang pera niya, koneksyon niya, kasinungalingan niya. Kung iniisip niyang madali kang kukunin mula sa akin, magkakamali siya. At doon tuluyang nawasak si Natalia. Bumagsak siya sa mga bisig ni Ernesto, humahagulgol sa dibdib niya. Mahal din kita, bulong niya.
Diyos ko, pabulong ni Natalia, basag ang boses. Mahal na mahal kita, masakit na, pero ayokong maging dahilan. Isang ugong ng makina ang bumasag sa katahimikan. Pareho silang napatigil. Sumalpok ang liwanag ng headlights sa madidilim na bintana. 2 sasakyan, hindi 3. At alas 4:30 ng umaga, walang sino man ang pupunta sa isang liblib na rancho ng nagkataon lang. Ang mga bata, tumakbo si Natalia papunta sa kwarto. Sumunod si Ernesto, kumakabog ang puso. Mahimbing pa rin ang tulog ni Lourdes, pero si Roberto ay nakaupo na, nakadilat ng malaki ang mga mata sa takot. Siya yan, pabulong ng bata. Kilalang kilala ko yung tunog. Kotse niya yan. Namumutla si Natalia. Kayo dalawa dito lang sa kwarto. Ilock nyo ang pinto. Huwag kayong lalabas. Kahit ano pa ang marinig ninyo. Ma'am, mukha nang iiyak si Roberto. Pangako, sabi niya lumuhod sa tabi nito. Pangako, pangako. Sa harap na beranda, magkatabi sina Ernesto at Natalia, nakaharap sa dilim habang 3 lalaki ang lumitaw. 2 sa kanila ang dambuhala, yung tipong halatang nakatira sa gym at hindi marunong ngumiti. Kita ang mga baril sa baywang, nasa holster. Ang ikatlo ay naka-uniforme ng civil police. Pero ang ika-4 na lalaki ang tila umagaw ng hangin sa baga ni Natalia. Bumaba si Rodrigo Perez mula sa kumikislap na itim na Mercedes na parang taong hindi pa kailanman natatalo. Kumikinang na suit, blonde na buhok, perpektong nakalapat, mapusyaw na asul na mga mata, malamig na parang taglamig. Natalia, sabi niya, nakangiting walang init. Pinaghirapan mo talaga to. Hindi na ako sayo, sabi ni Natalia, humakbang sa harap ng pinto, at hindi ka welcome dito. Hindi! Nagkunwang aliw si Rodrigo habang lumilingon sa paligid. Ang weird ng pinagtataguan mo, akala ko mas may taste ka. Lumapit ang isang lalaki, nagpakita ng badge. Delegate Portela, Civil Police, Campo Grande. May court order kami para ibalik ang mga menor de edad na sina Roberto at Lourdes Lopez sa kanilang legal guardian, ang ama nila. Hindi siya ang ama nila, putok ni Natalia. Iba ang sabi ng emergency custody order. Sagot ni Portela, iwinagayway ang mukhang opisyal na mga papel. Inihain ni Judge Rivera base sa psychiatric evaluations. Itinuturing ang ina na mentally unstable at delikado sa mga bata. Kasinungalingan yan, bumaling si Portela kay Ernesto. At ikaw, Ginoo, ay sangkot na ngayon sa aggravated kidnapping. Ang pagtatago ng mga bata mula sa legal guardian nila ay krimen. May parusang hanggang 8 taon na pagkakakulong. Lupa ko to, matatag na sabi ni Ernesto. Lumapit sa akin ang babae para masilungan at tinulungan ko siya. Hindi yun krimen. Tumatakbo siya, dala ang ninakaw na mga bata, singit ni Rodrigo, umaakyat sa beranda. Lumapit siya ng diretsyo sa espasyo ni Natalia. Akala mo makakatakas ka sa akin, nasa akin ang batas, ang kapangyarihan, kalahati ng estado, akin. Hindi mo ako pag-aari. Hanggang ngayon, kapit ka pa rin sa pantasyang yan, kumiling siya. Kahit ngayon? Kahit may 2 armado sa likod ko at isang police delegate? Kahit ilang minuto na lang mawawala na sa iyo sila? Sa ibabaw lang ng bangkay ko. Yon, sabi ni Rodrigo, may baluktot ng ngisi, madaling ayusin. Humakbang si Ernesto sa pagitan nila, nakasingkit ang panga. Umalis ka sa lupa ko, ngayon. Kung hindi, tumawa si Rodrigo ng may paghamak. Susubukan mo akong saktan? Sige nga. Gustong-gusto ni Delegate Portela na may dahilan para ipahuli ka rin. Rodrigo, pakiusap, sabi ni Natalia. Matatag ang boses kahit nanginginig. Kung pera lang to... Pera? Biglang nagiba ang mukha ni Rodrigo, nag-alab ang galit. Hindi to tungkol sa pera. Tungkol to sa respeto, sa panlalait na ginawa mo sa akin. Pinamukha mong mahina ako sa harap ng lahat. Kontrol ang habol mo, matalim na sabi ni Ernesto. Nakatakas siya at hindi mo matanggap. Tumahimik ka, ungol ni Rodrigo. Hindi ko kaya, nasa ilalim na siya ng proteksyon ko.
Proteksyon. Tumawa si Rodrigo ng totoo ngayon. Ikaw, isang laos na rancher sa gitna ng kawalan? Kaya kitang bilin at ibenta ng nakapikit. Subukan mo. Nagigting ang hangin. Gumalaw ang isa sa mga goons, papunta ang kamay sa baril. Itinaas ni Portela ang phone niya at nagsimulang mag-record para sa ebidensya o para sa pambugaw. Tapos may boses na pumutol sa tensyon na parang putok ng baril. "Mama!" sigaw ni Lourdes mula sa likod ng nakalak na pinto. "Mama, natatakot ako!" Umilaw ang mukha ni Rodrigo sa mapagmataas na tuwa. "Nandito mga anak ko," sabi niya. "Kukunin ko sila." Tumuloy siya papunta sa pinto. Humakbang si Natalia para harangan siya. "Huwag, umalis ka sa daan." "Huwag!" Tinulak niya si Natalia ng malakas. Napaurong si Natalia pero hindi bumagsak hanggang sa tumama ang bukas na palad ni Rodrigo sa mukha niya. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal sa buong rancho na parang putok ng baril. Napaluhod siya, hawak ang pisngi at agad na punit ang labi niya, dumugo. Sandali tila huminto ang lahat. Tapos, "Hindi!" Boses ni Roberto ang bumasag sa katahimikan na parang talim. Bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto at sinugod ng bata si Rodrigo. Kumakawala ang maliliit na kamao, puno ng galit at sakit ng isang 8 taong gulang na matagal nang nagtitiis. "Huwag mo siyang hawakan, huwag mong saktan ng mama ko." Sumuntok, sumigaw siya, sumabog ang maraming taon ng takot sa isang iglap. Marahas na hinablot ni Rodrigo ang braso niya, sobrang higpit ng kapit. Doon kumilos si Ernesto, walang pag-aatubili, walang pag-iisip. Tumama ang kamao niya sa panga ni Rodrigo sa suntok na halos magpagalaw ng buto. Kumikinang ang sakit sa kamay niya pero hindi siya tumigil. Nabitiwan ni Rodrigo si Roberto sa gulat at napaatras. Sumabog ang suntukan sa beranda. Nagsalpukan sila sa mga upuan at mesa, nagliliparan ng kamao, bumabagsak ang mga paa. Lumaban si Rodrigo na parang lalaking sanay makuha ang gusto niya, mura, marumi, malupit. Kumakamot papunta sa mata, tinutuhog ang tuhod sa masiselang bahagi. Pero lumaban si Ernesto na parang lalaking may nakataya ang lahat. Parang ama, parang tagapagtanggol. "Hawakan niyo siya!" sigaw ni Rodrigo sa mga bodyguard niya, pero hindi sila gumalaw. Dahil nakaharang si Natalia sa kanila, nakabuka ang mga braso, pinoprotektahan ng laban. "Hipuin niyo siya," unggol niya, "at sisigaw ako ng sapat para magising ang bawat rancher sa lambak." Sa kaguluhan, walang nakapansin sa phone na dumausdos mula sa bulsa ni Rodrigo. Tumalbog ito sa sahig at dumausdos sa ilalim ng rocking chair. Umiilaw pa rin ang screen. Nagtapos ang suntukan ng maikandado ni Ernesto, si Rodrigo sa rehas. Mahigpit ang bisig niya sa lalamunan nito. "Umalis ka, pabulong," na pagngangalit ni Ernesto. "Lumayas ka sa lupa ko o sumpain man ako. Wala akong pakialam sa susunod na mangyayari." "Bumili ka na ng sentensya sa kulungan," dura ni Rodrigo. Tumutulo ang dugo sa bibig. "Delegate, arestuhin mo yan." Nagatubili si Delegate Portela. Nakahover ang kamay niya malapit sa baril pero hindi niya binunot. Hindi ito ang malinis na operasyong inakala niya. Walang maayos na papel, walang staged na photo-op. Ito ay kaguluhan, dugo, galit, pamilyang nagkakadurog-durog. "Kalma lang ang lahat," sabi ni Portela. Itinaas ang 2 kamay. "Ginoong Mendoza, bitawan mo siya. Ngayon." Dahan-dahang umatras si Ernesto, tumayo si Rodrigo, pinapagpag ang alikabok at dugo sa wasak niyang suit. "Hindi pa to tapos," sabi niya, inihagis ang tingin kay Natalia. "Ni hindi pa nagsisimula." Bumaba siya sa beranda kasunod ang mga tao niya. Sumunod si Portela, nagre-record pa rin sa phone niya, di na sigurado kung saan talaga siya papanig. Naglaho ang 3 sasakyan sa daang lupa, nagiiwan ng ulap ng alikabok. Bumalik ang katahimikan. Tumakbo si Natalia kay Roberto, kinapa ang katawan niya para siguraduhing walang sugat. Nanginginig siya ng todo pero hindi siya nasaktan.
Sumilip si Lourdes sa bungad ng pinto, basa ang pisngi sa luha. Umalis na ba siya? Pabulong niya. Sa ngayon, mahinahong sabi ni Ernesto, hinaplos ang balikat niya. Pero babalik siya. Kaya kailangan nating maging handa, sabi ni Natalia habang dahan-dahang tumatayo. Bugbog at namamaga ang mukha niya, pero hindi nanginig ang boses dahil hindi na ako tatakbo. Hindi na ngayon. Tama ka, Ernesto. Ang pagtakbo, hindi buhay. Inabot niya ang kamay niya, kaya mananatili tayo at lalaban tayo magkasama. Sa beranda, sa ilalim ng rocking chair, marahang umingay ang isang nakalimutang phone. Phone ni Rodrigo, umiilaw ulit ang screen sa dilim habang may bagong mga mensaheng pumapasok. Mga mensaheng magbabago ng lahat. Kulay kahel ang langit sa liwayway nang lumabas si Lourdes papunta sa beranda. Walang nakatulog. Nakaupo si Natalia, may ice pack sa mukha. Buong gabi, hindi binitiwan ni Roberto ang kamay niya. Paulit-ulit na sinisilip ni Ernesto ang mga bintana, nagbabantay sa posibleng balik ng headlights. Tingnan niyo, yumuko si Lourdes sa tabi ng rocking chair. My phone! Napatigil ang hinga ni Natalia. Lourdes, sandali! Pero napulot na ng bata. Umiilaw ang phone sa kamay niya, naka-unlock pa rin ang screen. Kaninong phone to? Tanong niya. Hindi sumagot si Roberto pero kita sa mukha niya ang sagot. Namutla, nanigas, puno ng pagkilala at takot ang mga mata. Kanya yan, pabulong ng bata. Kay Dad! Dali-daling lumapit si Ernesto, maingat na kinuha ang device mula sa kamay ni Lourdes. Nakabukas ang screen sa isang messaging app. Aktibo pa, nakalogin pa rin. Gaano katagal bago mag-lock? Tanong ni Natalia, lumapit sa tabi niya. Hindi ko alam, ilang minuto, baka mas maikli. Tiningnan niya ang settings, 2-hour auto-lock, wala man lang security, sobrang mayabang. Anong laman? Mabilis na nag-scroll si Ernesto, dumadagundong ang hinlalaki. Mga mensahe, dose-dosenang mensahe. At pagkatapos, Delegate Portela, binasa niya ng malakas. Transfer confirmed, 25,000. Yung isa pang usapan natin, tapos na. Tiningnan niya ang petsas. 2 linggo na ang nakaraan. Pabulong ni Ernesto, nakatitig pa rin sa screen. Noon niya ipinagawa ang lahat para maglaho. Napantakip si Natalia sa bibig nang tumama ang pagkaunawa sa kanya. Nag-scroll pa siya. Mas marami pang mensahe. Isang contact na nakasave lang bilang Judge F. Case dismissed as requested, awaiting the usual compensation. May kasunod na mga litrato, malalabo, kuhang-kuha sa pagmamadali, mga dokumento, kontrata, mga public bid na may malalaking halaga, naka-encircle, mga insider deal na milyon-milyon ang halaga. Tapos, isang audio file. Pinindot ni Ernesto ang play. Bumuhos sa beranda ang boses ni Rodrigo, kalmado, mayabang at nakakikilabot na malinaw. Kailangan kong maihanda mo ang mga papel para sa involuntary commitment. Hindi, syempre, hindi siya pipirma. Kaya gusto ko ng doktor na magsasabing nagkaroon siya ng psychotic break. Magkano? 50,000? 100? Wala akong pakialam. Siguraduhin mo lang na hindi na siya makakalabas. Nang hina ang tuhod ni Natalia, inabot siya ni Ernesto para alalayan habang nagpapatuloy ang recording. Akin ang mga bata malinaw, maganda silang tingnan para sa akin. Mukha akong mabuting ama, family man, lalo na't papalapit ang eleksyon at kung magreklamo siya, sino ang maniniwala sa babaeng nakakulong sa mental hospital? Nagtapos ang file sa malamig, walang pusong tawa, parang nawalan ng lakas ang mga paa ni Natalia. Kumapit siya sa rehas. Ipalalagay niya ako sa kulungan ng ospital habang buhay. Pero hindi niya nagawa, sabi ni Ernesto. At ngayon, may ebidensya tayo. Agad siyang nagsimulang kumuha ng litrato ng lahat, screenshots, dokumento, audio files. Bawat digital na hibla ng maingat na hinabing lambat ni Rodrigo. Doon sila naputol ng isang boses. Ebidensya ng ano? Eksakto. Lumingon sila.
paakyat sa daan si Delegate Portela. Mag-isa na ngayon pero nakapatong ng mariin ang kamay sa holster niya. May nakalimutan ako, sabi niya habang umaakyat sa hagdan. Ang phone ni G. Perez, pinapabalik niya. Sabi niya, puntahan ko. Napaka-kombinyente, sabi ni Ernesto, itinago ang phone sa likod ng likod niya. Tinawagan ka niya? Oo naman, ibalik mo na. Inunat ni Portela ang kamay. Ari-arian yan ng may-ari. Ebidensya to. Ebidensya ng ano? Napangiti si Portela pero masikip ang panga. Walang kasong bukas laban kay G. Perez. Walang investigasyon. Walang warrant. Ibig sabihin, walang ebidensya. May phone lang na hindi sayo. May mga mensahe rito mula sayo, kalmadong sabi ni Ernesto, tungkol sa 25,000 reais. Sandali, nabiyak ang maayos na maskara ng delegado. Wala kang karapatang kalkalin yan. Illegal yan, paglabag sa privacy. Naka-unlock yan, naiwan sa beranda ko. Ibig sabihin, pwede kong tingnan. Nakakross ang mga braso ni Ernesto at ang nakita ko, mga mensahe para sa mga hukom, politiko, mga litrato ng rig contracts. Hindi ka lang korap, Portela, tanga ka rin. Humakbang si Portela, pumait ang tono. Ibigay mo ang phone ngayon o aarestuhin kita sa obstruction, pagtamper sa ebidensya, pagtanggap ng ninakaw. Delegate, sigaw ng isang paos na boses mula sa likod. Lumingon silang lahat at nakita si Sebastião, ang kapitbahay, papalapit sakay ng kabayo. 70 taong gulang, kupas na sa araw at ulan, matalino at tuso pa rin. Nakayuko na ang likod sa tagal sa lupa pero matalim pa rin ang mata. At sa kamay niya, isang phone, nakarecord. May narinig akong sigawan mga 4:30 kanina, sabi ni Sebastião. Naisip kong tumawag sa pulis. Mukhang naunahan nila ako. Bumaba siya ng kabayo, hindi inaalis ang kamera kay Portela. Record lang tayo para sa kaligtasan ng lahat. Nanigas si Portela. Nagpapalipat-lipat ang tingin niya sa phone, sa kamay ni Ernesto, sa kamera ni Sebastião, at sa katotohanang unti-unting bumubulagta sa harap niya. Nagpasiya siya. Hindi pa tutapos, bulong niya umatras papunta sa sasakyan niya. Sangayon ako, sagot ni Ernesto. Pero ngayon, ikaw na ang dapat kabahan. Hindi sumagot si Portela. Tumalikod siya at nagmamadaling umalis. Lumalagapak ang bota sa graba. Pagkaraan ng ilang segundo, umalingaw-ngaw ang gulong habang humarurot ang sasakyan niya pababa ng driveway. Ibinalik ni Sebastião ang phone niya. Wala akong nakita, magaan ang tono niya. Pero kung kailangan mo ng saksi, salamat, sabi ni Ernesto, totoo ang pasasalamat. Ingatan mo ang pamilya mo. Sumampa ulit si Sebastião sa kabayo. At baka magandang maglagay ka na ng security cameras. Nang sila na lang muli, bumalik sa trabaho si Ernesto. Tinapos niyang iligtas at isave ang lahat ng file mula sa phone. Pagkatapos, nagbukas siya ng bagong email account at in-upload iyon sa cloud. Mga litrato, screenshots, recordings, backup para sa seguridad. Tapos kinuha niya ang telepono. Tinawagan niya ang numerong ibinigay ng ama niya noon. Numerong matagal nang nakatago sa likod ng isip niya para kung sakali. Dr. Isabela Aquino, sabi niya nang may sumagot. Ernesto Mendoza po ako. Sinabi ng tatay ko si Roberto Mendoza na kung sakaling kailangan ko ng pinakamagaling na criminal defense lawyer sa Cuyaba. Huminga siya ng malalim at ipinaliwanag ang lahat. Tahimik na nakaupo si Natalia, yakap pa rin si Roberto habang nanginginig ito sa mga bisig niya. Oo, sabi niya sa telepono, may digital na ebidensya ako. Hindi ito nakuha ng iligal. Naiintindihan ko. Pwede ka bang pumunta ngayon? Sandaling pause. Ayos. At Dr. Isabela, kailangan ko rin ang pangalan ng isang investigative journalist na mapagkakatiwalaan ko. Pagkababa ni Ernesto ng tawag, nakita niyang nakatingin sa kanya si Natalia nang may mas malalim pa kaysa ginhawa. Paghanga iyon.
Ana Carmen Rivera, sabi niya, 2 taon na siyang nag-uulat tungkol sa political corruption sa Campo Grande. Inaayos na ni Dr. Isabela na makontak niya tayo. Inayos mo lahat yon sa loob ng 10 minuto. Hindi naman talaga, sabi niya, hinila siya sa isang yakap. Improvise lang ako habang tumatakbo ang sitwasyon. Pero isang bagay ang sigurado ako, hindi ko hahayaang manalo si Rodrigo. Sumandal si Natalia sa kanya, nanginginig pa rin. Babalik siya. Mas maraming tao, mas maraming kapangyarihan, mas lahat. Kaya handa tayo, sabi ni Ernesto, hinalikan ng marahan ang ulo niya. Sa pagkakataong ito, hindi tayo tatakbo, maninindigan tayo at lalaban tayo. Bandang 10:10 ng umaga, dumating si Dr. Isabela Aquino sakay ng makintab na silver SUV. Mukha siyang eksaktong high-powered lawyer, nasa kalagitnaan ng 50, maigpit ang pagkakapusod ng buhok na may uban, dark tailored suit at walang paligoy na tindig. Pero lumambot ang mga mata niya nang tumingin siya kay Natalia at sa mga bata. Na-review ko na lahat, sabi niya habang inilalapag ang tablet sa mesa ng kusina. At nakontak ko na si Ana Carmen. Papunta na siya mula Campo Grande. Makakarating siya rito sa loob ng mga 3 oras. Gaano pa tayo katagal bago gumalaw ulit si Rodrigo? Tanong ni Natalia. Hindi binalutan ni Isabela ng asukal ang sagot. Oras lang, baka isang araw. Ang mga lalaking tulad niya hindi basta tumitigil kapag hinahamon, lalo na kapag alam nilang may ebidensya ka. Kaya ano na ngayon? Tanong ni Ernesto. Tayo ang unang gagalaw, sagot ni Isabela. Ikinabit niya ang phone ni Rodrigo sa tablet at nagsimulang kumuha ng data. Kung papayag kayo, isusumiti ko ang ebidensyang ito sa Public Prosecutor's Office. Hindi lang sa Mato Grosso do Sul kung saan malakas ang impluensya niya, kundi pati sa federal prosecutors. Hindi niya kayang patahimikin ang lahat. Totoo bang iimbestigahan nila? Tanong ni Natalia. May mga mensahe ng suhol, manipulasyon sa hukom, at illegal na psychiatric claims? Ngumiti si Isabela, malamig at kumpiyansa. Gigil silang kumilos. Makapangyarihan man si Rodrigo sa lokal, ibang usapan ng federal prosecutors. At ang kaso ng kustodya? Tanong ni Ernesto. Binuyong kasinungalingan ng injunction, sabi ni Isabela. Sa audio na to, sarili niyang boses na naguutos ng peking psychiatric commitment, makakakilos tayo para sa agarang pagpapawalang bisa. Tumingin siya kay Natalia, pero kailangan mong maging handa sa mahabang laban. Ang mga lalaking tulad ni Rodrigo hindi natutumba ng tahimik. Handa ako, sabi ni Natalia, walang pag-aalinlangan. Kung ganon simulan na natin, eksaktong 2:00 ng hapon, dumating si Ana Carmen Rivera. Nasa kalagitnaan siya ng 30, puno ng apoy at focus. Yung uri ng mamamahayag na naaamoy ang korupsyon na parang dugo sa tubig. May dala siyang recorder, notebook at bag ng kamera. 2 taon ko nang minamatyagan si Rodrigo, sabi niya habang sinusuri ang mga files sa tablet ni Isabela. Pero laging may sobrang daming kaibigang mataas ang pwesto. Walang makabuwag sa kanya. Mapupublish mo ba to? Tanong ni Natalia. Pupublish ko, sabi ni Ana Carmen. Pero kailangan ko ng buong pahayag, timeline, mga litrato ng mga sugat, at kung kaya, mga testigo. Napunta ang tingin niya kay Roberto. Kung handa siyang magsalita. Hindi, mabilis na sabi ni Natalia. Sobra na ang pinagdaanan niya. Pero nagulat silang lahat kay Roberto. Kung makakatulong para mapatigil siya, mahina niyang sabi, magsasalita ako. Bubukas sana ulit ang bibig ni Natalia para tumutol, pero hinawakan ni Ernesto ang braso niya. Desisyon niya yan. Nagsimulang magsalita si Roberto. Ikinuwento niya ang lahat, ang mga bugbog, ang takot, ang mga banta, ang mga bangungot, kung paano hinubog ng galit ni Rodrigo ang bawat parte ng pagkabata niya. Tahimik na nakaupo si Ana Carmen, tumutulo ang luha habang nire-record ang bawat salita.
Nang matapos siya, pinatay niya ang recorder gamit ang kamay na nanginginig. Pababagsakin ko siya, pabulong niya. Ang istoryang to, ang mga file na to, sapat para durugin ang bawat kasinungalingang itinayo niya. Bukas, hindi lang siya mabubunyag. Tapos na siya. Kailan lalabas? Tanong ni Ernesto. Bukas ng umaga sa pangunahing edisyon at magpapadala ko ng kopya sa mga national outlet, TV, print, digital. Sa loob ng 24 na oras, siya na ang pinakakinamumuhiyang lalaki sa Mato Grosso do Sul. Kinagabihan, matapos umalis sina Dr. Isabela at Ana Carmen at matapos makatulog ang mga bata dahil sa matinding pagod, naupo sina Ernesto at Natalia sa beranda ilalim ng mga bituin. Matagal silang hindi nagsalita. Nagsimula na, sabi ni Natalia sa wakas. Oo, sagot ni Ernesto, wala nang atrasan ngayon. Wala na. Inabot niya ang kamay ni Ernesto at mahigpit itong hinawakan. Salamat. Salamat, pabulong ni Natalia, dahil lumaban ka para sa amin. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin sa pagprotekta sa pamilya ko, marahang sabi ni Ernesto. Pamilya, nabitin ng salita sa pagitan nila, hindi na tanong, kundi katotohanang handa na silang paniwalaan. Sa loob, ligtas na nakatago, hawak pa rin ng phone ni Rodrigo ang ebidensyang gigiba sa imperyo niya ng kasinungalingan. At sa labas, sa ilalim ng langit na puno ng bituin, isang bagong uri ng pamilya ang naghanda para sa laban na alam na nilang kaya nilang harapin. Kinabukasan ng umaga, binasa ni Ernesto ng malakas ang headline, Negosyanteng taga Campo Grande, inaaligtan sa korupsyon, suhol at domestic abuse. Kinumpleto nito ang buong front page. Sa ilalim isang larawan, hindi formal na portrait, kundi isang freeze frame mula sa security footage. Si Rodrigo, tinatamaan si Natalia. Ipinadala ni Sebastian ang video kay Ana Carmen. Nakatabi si Natalia kay Ernesto, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang tasa ng kape, nanginginig sa ginhawa at takot ng sabay. 9:00 ng umaga tumawag si Dr. Isabela. Hindi tumitigil ang telepono, sabi niya. Nagbukas na ng investigasyon ang Federal Prosecutor's Office. Federal Police na ang humahawak. Sandali siyang huminto. At si Rodrigo, inaresto siya 1 oras na ang nakalipas. Napasinghap si Natalia, napasapo sa bibig habang umapaw ang luha. Nasa kulungan siya. Sa ngayon, aabutin ng ilang buwan bago umabot sa paglilitis pero hindi siya makakalabas agad. Pangako yan. At Natalia, humina ang boses ni Isabela. Opisyal nang nagsimula ang laban sa kustodiya. Ang mga buwan na sumunod ay sumubok sa lahat. Noong Pebrero, unang pagdinig, malamig na korte, matitinding ilaw, umupo si Natalia sa tabi ni Isabela, mahigpit ang pagkakapulupot ng mga daliri. Sa kabila, sinubukan ng mamahaling abogado ni Rodrigo na ibasura ang ebidensya. Illegal, nakuha ang phone, argumento ng isa. Inabandona ito sa gitna ng pag-atake, matalim na sagot ni Isabela. Ganap na legal. Si Rodrigo, naka-prison jumpsuit, ay tumingin kay Natalia ng puno ng puot. Hindi siya natinag. Noong Marso, sumailalim sa pagsusuri sina Roberto at Lourdes. Mahahabang session kasama ang child psychologists, pagguhit, pagkukwento, paglalabas ng sakit na matagal nilang hindi alam pangalan. Naghintay sina Ernesto at Natalia sa hallway. Matatapang sila, bulong ni Ernesto. Hindi dapat kailanganin, sagot ni Natalia, pero kailangan at kaya nila. Noong Abril, tumayo si Natalia sa witness stand. Maingat siyang ginabayan ni Isabela habang ikinukwento niya ang lahat. Ang mga banta, ang pagkakahiwalay, ang karahasan. Sinabi niyang kapag umalis ako walang maniniwala, sabi niya nanginginig pero malinaw ang tinig, na siya ang may kapangyarihan, pera, koneksyon at ako wala. At ngayon, tanong ni Isabela, ngayon alam kong mali siya, ina ako, veterinaryo, survivor at hindi ako pag-aari niya.
Sinubukan siyang yurakan ng kabilang abogado. Iniwan mo ang psychiatric treatment, hindi ba? Wala akong treatment na iniwan, mariin niyang sagot. Peke ang mga report, gaya ng pinatutunayan ng recording. Binayaran niya ang mga doktor para magsinungaling. Tumahimik ang korte, walang makasagot. Noong Mayo, dumating ang mga testigo, mga kapitbahay mula Campo Grande, mga manggagawa sa bukid, pati dating sekretarya ni Rodrigo na naglahad ng mga lihim na tawag at sinirang dokumento. Pero sa labas ng korte, tuloy ang buhay. Nagbukas si Natalia ng maliit na veterinary clinic sa rancho, isang munting gusali na may karatulang kahoy, Serra Azul Veterinary Clinic. Dr. Natalia Lopez, dumating ang mga magsasaka mula sa iba't ibang lugar, gumaling ang mga hayop. Ang babaeng minsang nabasag ay muling nagtrabaho nang may apoy, bawat buhay na naililigtas, paalala na nabawi niya ang sarili niya. Si Ernesto naman nagbantay sa tahanan, inalagaan niya ang mga bata. Nagbasa kay Lourdes, tinuruan si Roberto sumakay, nagluto ng mga pagkaing ginawang amoy ligtas ang bahay. Alam na ng mga tauhan ang totoo at iningatan nila ang pamilya na parang sarili. Hunyo, huling mga argumento. Inilatag ni Isabela ang bawat piraso ng ebidensya, mga mensahe, mga recording, mga ulat ng eksperto. Ginamit ni Rodrigo Perez ang kapangyarihan niya para takutin ang pamilyang ito, sabi niya. Bumili siya ng hukom, nagsinungaling sa pulis at binantaan niyang ipapakulong sa mental hospital ang ina ng mga bata para manatiling hawak niya sila. Sinubukan ng depensa ang huling pakiusap. Nagkamali siya, pero mahal niya ang mga anak niya. Halos napatay niya ang isa. Biglang tumayo si Natalia, nababasag ang boses. Binasag niya ang tadyang ni Roberto. Binalak niyang burahin ako sa mundo. Hindi yon pag-ibig, pagmamay-ari yon. Mrs. Lopez, maupo ka, matalim na sabi ng hukom. Pero narinig na ng korte ang katotohanan. Pagkaraan ng 2 linggo, dumating ang tawag. Matatag at matagumpay ang boses ni Isabela. Nanalo ka, buong kustodya, permanent restraining order. Ipinagbabawal kay Rodrigo na lumapit ng mas mababa sa 500 metro sayo at sa mga bata habang buhay. Bumagsak si Natalia sa luha, 6 na buwang pagdinig, takot, bangungot. At sa wakas, kapayapaan. Tapos na ba? Pabulong niyang tanong. Yung kustodya, oo, sabi ni Isabela. Magpapatuloy ang criminal trial. Pero para sa iyo at sa mga bata, oo, tapos na. Malaya ka na, Natalia. Kinagabihan tinawag ni Ernesto ang mga bata. Kailangan nating magdiwang. May cake? Tanong ni Lourdes. Mas maganda pa sa cake. Dinala niya sila sa pastulan kung saan nanginginain sina Luz at ang bisiro niya. Papalubog ang araw, ginto ang langit. Bakit tayo nandito? Tanong ni Natalia. Lumuhod si Ernesto sa isang tuhod. Sa likod niya, lumabas sina Roberto at Lourdes. May hawak na banner na may baluktot na titik, pinintahan ng makukulay na kulay. Gusto mo ba kaming maging pamilya habang buhay? Bumuhos ang luha ni Natalia. Napag-usapan namin, sabi ni Roberto. Gusto naming maging totoong tatay ka namin. Huwag yung isa, dagdag ni Lourdes. Masama siya, ikaw mabuti. Kumuha si Ernesto ng maliit na kahon mula sa bulsa. Sa loob, isang simpleng singsing na pilak. Mahal kita, sabi niya. Mahal ko ang buhay na to. Maingay, magulo, maganda. At gusto kong gugulin ang natitirang araw ko na gumigising sa tabi mo. Pinalalaki ang mga batang to. Nag-aayos ng bakod, nag-aaway sa mga kabayo at nakakalimutang ilak ang kulungan ng manok. Tumawa si Natalia habang umiiyak. Kaya Natalia Lopez, pakakasalan mo ba ako? Oo, sabi niya walang pag-aatubili. Oo, 1,000 beses oo. Isinuot niya ang singsing sa daliri niya, humiyaw ang mga bata at niyakap silang pareho sa damo, tawa at masayang luha sa ilalim ng langit na saksi sa kanilang pag-survive at ngayon sa kanilang saya. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ni Luz na parang pagsang-ayon, kumakaripas ang pag-asa sa paligid nila.
Pwede na ba kitang tawaging tatay? Tanong ni Lourdes, nakakapit sa leeg niya. Tumingin si Ernesto kay Natalia. Tumango siya. Isang karangalan. Hindi nagsalita si Roberto. Lumapit lang siya at hinawakan ang kamay ni Ernesto. Maliliit na daliri na mahigpit na kumakapit sa taong hindi nabibitaw. At habang nagsisimulang magliyab ang mga bituin sa itaas, nanatili silang magkakasama. Isang tunay na pamilya, hindi isinilang sa dugo kundi sa pag-ibig. Walang kamera, walang talumpati, kapayapaan lang. At sa wakas, wala nang natatakot sa bukas. Sumisit-sit ang ihawan. May malalambing na tugtog ng sertanejo sa gitara. Buhay na buhay ang Serra Azul Ranch sa tawa at liwanag. Isang buong taon na ang lumipas mula noong paglubog ng araw sa pastulan. Puno ang bakuran ng mga bisita, kaibigan mula malapit at malayo, mga kapwa veterinaryo ni Natalia. Si Dr. Isabela, si Ana Carmen, pati mga kapitbahay na dati mga estranghero lang. Dr. Natalia, sabi ni Sr. Alfredo, itinaas ang beer. Yung baka na ginamot mo, nanganak ng toro na kayang humila ng truck. Tumawa si Natalia, isang kamay nasa buntis niyang tiyan. 8 buwan na, pero naglalakad sa gitna ng mga tao na parang pag-aari niya ang lupain. Dahil ngayon, pag-aari na nga niya, nakatayo si Ernesto sa may bakod, puno ang puso. Ang babaeng natagpuan niyang nagtatago sa kamalig ay ngayon ang puso ng lugar na ito, ina, tagapagpagaling, asawa. Tatay! Sigaw ni Lourdes, umiikot sa floral na damit. Nagyayabang ang mga bisiro ni Luz sa lahat. Halika, tatay! Ngumiti si Ernesto at pumunta siya sa lugar kung saan ang buhay, pag-ibig at pangalawang pagkakataon ay tumubo at namulaklak. Ang salitang pamilya ay nakakagulat pa rin kay Ernesto sa pinakamagandang paraan. Sa kwadra, si Roberto, siyam na ngayon, ay nakatayo ng may kumpiyansa sa gitna ng mas batang mga bata. Ipinapakita kung paano magsuklay at maglinis ng mga kabayo ng may tiyaga at malasakit. Mas tuwid na ang likod niya, matatag na ang boses, ang takot na dati nakakapit sa kanya ay halos nawala na, kahit paminsan-minsan ay bumabalik pa rin ang mga bangungot. Malaking tulong ang lingguhang therapy, pati ang pagmamahal, pati ang pagtawag niya kay Ernesto ng tatay. Isang titulong binibigkas na niya ngayon ng walang alinlangan. Ang galing na niya, sabi ni Sebastian, biglang nasa tabi niya. Ang hirap paniwalaan na siya pa rin yung batang dati, sagot ni Ernesto. 1 taon at kalahati, sabi ni Ernesto, pero parang 10 taon, parang ibang buhay na. Itinaas ni Sebastian ang bote niya. May binuo kang napakaganda rito, Ernesto. Deserve mo yan. Pamilya, opisyal na ngayon, naganap ang kasal 9 na buwan na ang nakalipas sa parehong pastulan kung saan siya nag-propose. Maliit na seremonya. Si Lourdes, todo drama sa pagbato ng petals. Si Roberto, seryoso at proud, dala ang mga singsing. Simple lang ang puting damit ni Natalia. Suot ni Ernesto ang sweet na minsang pag-aari ng ama niya. Ang mga panata nila ay hindi lang salita. Selebrasyon iyon ng lahat ng pinag-survivean nila. Pagdedeklara ng pag-ibig na hinubog ng apoy. Kumusta na ang kaso? Tanong ni Ana Carmen habang lumalapit. Nakaschedule pa rin para sa susunod na taon, 2026. Sagot ni Ernesto. Doc? Pag-confirm niya kay Isabela, nakakarating lang. Mabagal ang sistema, sabi ni Isabela, pero nakakulong pa rin si Rodrigo. Ang mga kaso, suhol, pandaraya, corruption, money laundering, sapat para manatili siyang nakadetain ng matagal. Sumulpot si Natalia sa tabi nila, sumandal kay Ernesto, kalmado pero matatag. Hindi ako humingi ng paghihiganti. Gusto ko lang siguraduhin na hindi na siya makakasakit ng iba. Payapa ka na ba? Mahinang tanong ni Isabela. Oo, sagot ni Natalia nakatingin sa paligid. Umaalingaw-ngaw ang tawanan mula sa bakuran, puno ng buhay ang klinika. Nasa tabi niya ang asawa niya.
Ligtas ang mga anak niya. Kung anong mangyari kay Rodrigo, responsibilidad niya yon. Pinili ko ang ibang landas. Habang papalubog ang araw, umalis na ang huling bisita. Tumulong sina Ricardo at Leonardo magligpit at tumangging tumanggap ng bayad. Pinakain kami ni Ma'am na parang hari, grin ni Ricardo. Sapat na yon. Hindi nagtagal, silang 4 na lang ang natira, halos 5 na. Sumigaw si Ernesto, "Roberto, oras na para ilak ang kamalig." "Tulong ako," sagot ni Roberto agad. Rutina nila ito ngayon. Mga panggabing gawain, tahimik na usapan, maliliit na ritual ng mag-ama. "Tatay," tanong ni Roberto habang isinasara nila ang huling stall, "sa tingin mo magugustuhan ng baby ang mga kabayo?" "Sana," ngumiti si Ernesto, "pero kung hindi man, okay lang. Naalala mo, si Lourdes, hindi rin sila nagustuhan noon." Ngayon, hindi na siya tumitigil sa kakakwento tungkol sa kanila. "Eksakto, nagbabago ang tao, gaya mo. Gaya ko paano?" Humarap si Ernesto at lumuhod para magkapantay sila ng tingin. "Sabi ng mama mo, tahimik daw ako dati, sarado, laging mag-isa." Kumiling si Roberto, "Pero hindi ka na ganun ngayon." "Hindi na, masaya na ako ngayon, totoong masaya. Ikaw, mama mo, si Lourdes, ang baby, binago ninyo ang lahat. Niligtas mo kami." "Hindi," mahina ngunit malinaw na sabi ni Ernesto, "niligtas natin ang isa't isa." Naglakad sila pauwi sa ilalim ng langit na pinintahan ng kahel at lila. Sa bintana ng kusina, nakita nila sina Lourdes at Natalia na may ginagawa, nagkikikihan, pabulong-bulong, siguradong may lihim na dessert. "Naalala mo nung ako lang dito," sabi ni Ernesto. "Gising, trabaho, tulog, ulit." "Malungkot yon." "Oo," amin niya. "Ligtas, predictable, pero hindi buhay." "At ngayon?" "Ngayon magulo, maingay, wild," ngumiti siya, "at hindi ko ipagpapalit kahit isang segundo." Sa beranda, muli silang sumama kina Natalia at Lourdes. Gabi na, namukadkad ang mga bituin sa langit. Ipinatong ni Ernesto ang kamay sa tiyan ni Natalia, may bagong tibok sa loob. Kumakadyot siya, bulong ni Natalia, ginagabayan ang kamay niya. Naramdaman niya munting galaw. Pangakong may darating pang pag-ibig, kaguluhan, saya. "Masaya ka ba?" mahinang tanong ni Natalia. "Hindi ko alam na kaya kong maging ganito kasaya," sabi ni Ernesto. Hinalikan siya sa labi. "Ew!" sigaw ni Lourdes. Tahimik na tumingin sa mga bituin si Roberto, kunwari hindi napapansin. Naalala ni Ernesto ang unang gabing iyon, bagyo, mga kakaibang tunog sa kamalig, pamilyang nagtatago sa dilim. Pwede niya silang pinalayas, pwede siyang kumapit sa pag-iisa, pero hindi niya ginawa. At binago nito ang lahat dahil natutunan niya na ang kalungkutan ay hindi seguridad, kulungan iyon. At ang pag-ibig, magulo, hindi inaasahan, pinaglaban ng husto, iyon ang tunay na kalayaan. "Ano ang iniisip mo?" tanong ni Natalia. "Na ang mga kakaibang tunog ang nagdala sa akin ng pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Kami yung kakaibang tunog, kayo ang lahat ng hindi ko alam na kailangan ko." At magkasama, sa ilalim ng langit na puno ng bituin, nanatili sila. Pamilyang pinili ang isa't isa, pinagbuklod ng tibay at pinapagana ng pag-ibig. Sa ilang buwan may isa na namang bata, mas maraming tawanan, mas maraming ingay, mas maraming magandang kaguluhan. Si Ernesto, na minsang naniwalang ang buhay niya ay para sa katahimikan at pag-iisa, ay natutunan ng totoo. Ang pamilya ay hindi tungkol sa perpektong buhay. Tungkol ito sa pagpili sa isa't isa, paulit-ulit. Tungkol ito sa pagbaligtad ng basag na simula tungo sa panghabambuhay na awit. Tungkol ito sa paghahanap ng tahanan, hindi sa pader, kundi sa puso. At sa wakas, nahanap na niya ang tahanan niya. Ano ang masasabi mo sa kwento ni na Ernesto at Natalia? Paano nagbukas ang isang gabing maulan sa pagkatuklas ng pag-ibig, pamilya at paggaling? Ibahagi ang iyong thoughts sa comments at sagutin mo rin
Ano ang paborito mong eksena? Aling bahagi ang pinakanakagalaw sa'yo? Sa scale na 0 hanggang 10, gaano mo i-rate ang kwentong ito ng second chances? Kung naniniwala kang lahat ay karapat-dapat sa bagong simula, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi ka makaligtaan ng susunod na kwento ng pag-ibig, tibay at pamilya.